Mga kaibigan, ako na naman ang inyong lingkod, Brad Edwin Canonigo. Punto Biblikal. Gusto ko lang po ipaabot sa ating lahat, mga kaibigang Katoliko at mga hindi Katoliko. Gusto ko lang po ipaabot sa inyo, sa ating lahat, ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Sa maraming panahon, narinig namin ang pahayag ng mga Catholic Faith Defender sa Facebook at sa YouTube na ang mga hindi Katoliko daw ay mga sulpot at bulaang propeta. Pero sa sandaling ito, papatunayan ko mga kaibigan, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, kung sino ang tunay na sulpot at sino ang tunay na bulaang propeta na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na magsilabasan sa huling araw ayon sa Biblia. Pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, na mababasa sa Matthew chapter 7 verse 15 to 17. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta o sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y para silang mababangis na asong gubat. Makilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang mga ubas sa puno ng dawa o igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga kung mabuti ang puno, subalit masasama ang bunga ng masasama na puno. Maraming beses na nagpapahayag o nagsasabi ang mga Catholic Faith Defender, sila daw ay may apostolic succession. Kung totoo na sila ay may apostolic succession, bakit hindi nila tinuturo kung ano ang sinasabi ng mga apostol? Bakit taliwas ang kanilang doktrina kumpara sa tunay na turo, sa tunay na doktrina ng Panginoong Hesukristo na ibinili niya sa kanyang mga apostol? Kung totoo na may apostolic succession ang mga pare, obispo at santo papa, ang tanong, may utos ba ang Diyos na sa tuwing mamatay ang isang tao ay dadaan muna sa purgatorio bago pupunta sa langit? Ang sagot, mga kaibigan, kahit isang bersikulo sa Biblia, wala tayong mababasa na nag-utos ang Diyos na dadaan ang isang tao sa purgatorio bago pupunta sa langit. Ayon mismo sa dokumento ng mga Katoliko, kailan at sino ang nag-imbento sa doktrinang purgatorio? Ang doktrinang purgatorio, nagsimula ito noong 1274 sa pangalawang konsiho ng Ecumenical Movement ng Roman Catholic Church sa Francia noong taong 1274 sa panahon ni Pope Gregory X. Mga kaibigan, sino ang tunay na sulpot? Ang mga dokumentong ito, mga kaibigan, nagpapatunay na ang tunay na sulpot ay ang mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, mga church leaders na hindi sumusunod sa tunay na doktrina ng Panginoong Hesukristo, mga church leaders at relihiyon na nag-imbento ng mga doktrina na hindi ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Punto Biblikal.